But those who hope in the Lord, let me repeat that, those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Shall we all together pray? Heavenly Father, we just want to thank you for this wonderful day, for this amazing day, Father. Thank you for your goodness, for your love. And we humbly come unto you, forgive us our sins, and we pray that you would bless us, anoint us, encourage us with your word. In Jesus' name, amen. May we see that, my brothers and sisters? And isa pong masaya, mapagpalang umaga ang aking pong pagbati sa lahat. Good morning! Alam na ako dito. Good morning! Dito sa gitna. Good morning sa inyo pong lahat! At welcome po sa ating mga bisita. And it's a joy na kayo po ay kasama namin sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. And I feel like may ilan sa atin na inaantok, napapagod. Sino po yung pagod dito? Hindi pa siguro physically, but emotionally. Medyo down. Maranas na po ba tayo ng pagbagsak mga minamahal kong mga kapatid? You know, sa mundo pong ito pong katotohanan. Hear me? This is the reality. Ayaw makisa lang sa... Okay. At I repeat that, sa mundong ito, the reality is, we are on constant battle. Nasa tigmaan tayo. Because we have an enemy, si Satanas po. Hindi mo siya titigan. Kaya minsan na nakakaramdam ka na ng pagkapagod kasi hindi tumitigil sa pang-aatake si Satanas. And sometimes, bumabagsak ka. And the message that I'm going to share with you today, rise again. Bumangon ka. You know, sa buhay natin, there would come a time na kailangan mong magdesisyon kung ikaw ay babangon, magpapatuloy, or magpapahiyang tulog. Tatakbo palayo. Tatakbo palayo. Kanto yun. Ganun talaga, di ba? Pero, kailangan mong mag-decide, and God is telling you, kung dumating mo yung panahon na yun, kailangan mong tumayo, magpapatuloy, because let me say this to you, my dear brothers and sisters, our God specializes in comeback. Hello! Alam mo ba, ganun talaga yung mga bida minsan, di ba? Yung mga bida sa umpisa, kala mo talo na. Tama? Kasi that would make a movie more exciting kapag parang hindi nakakayanin. Mas dramatic na yun, di ba? At yung silang movie roles na parang pakaramdam mo yung bida ay parang susuko na, parang talo na, parang wala nang pag-asa. And that the bida would rise and magtatagumpay. Right? Can I say this to you, my brothers and sisters? Yung mga pagpagsak mo, yung mga kahinaan mo, yung past mo, hindi na po nagugulat yan ng Diyos. Bakit natin pag-uusapan yung bagay na ito? Kasi again, darating yung panahon that you need to decide kung ikaw itatayo o manatili doon sa Alam niyo po, mahalaga po na pinaghahandaan natin ito, Rose. Diba? Bakit? Kasi ito yung realidad ng buhay. Kahapon po, we joined this fun run.
Kami naman, hindi naman kami trained sa takbuhan. So, along the way, pag hindi ka kasi trained, ang dami mong mararamdamang sakit na kung ano. Mabilis kang mapagod. Diba? Parang, bakit ba ako nandito? Anyways, it was fun. But, doon sa mga handa, nag-train talaga sila Rose, chill lang. Chill lang talaga. Parang hindi pagod. Ang haba na lang pinako, mas mahaba pa sa pinako namin, pero parang chill pa rin, parang relax pa rin. Kasi nga, they were ready. They were trained for that. I want you also, my dear brothers and sisters, to be ready sa katotohanan ng buhay. Kailangan natin to. Ito kasi, alam niyo po, marami sa mga mananampalataya na nagugulat kapag dumarating yung pagsubok. Bakit? Kasi, the thing na kapag naglingkod na sila sa Panginoon, okay na lahat. Wala nang problema. Magiging madali ng lahat. Wrong! Again, we are constant battle. Okay. At ito po yung survival kit natin. Hope. This is, you can write this down para handa kayo. Para ma-remind yung sarili nyo kapag ka nasa pagbagsak na kayo, nasa kapagsubukan na kayo, nasa panghihina na kayo, remember this. Hope. Can you say that word hope? I couldn't hear you. Hope. Okay, sama-sama tayo. Can you say that word hope? Hope. Okay. Hope is your weapon. Ito po yung ating sandata. Ito po yung survival kit natin kapag ka dun sa battle parang talunan ka na, parang susuko ka na, parang pagod na pagod ka, alalahanin mo ito. Ano po yung hope? Yung hope or pag-asa? Ano po ibig sabihin ito? You know, in biblical context or in biblical term, kapag ka sinabing hope, this is not a wishful thinking. Yung bagang, alam mo yung wishful thinking? Sana all. Sana all. Magkakatuluyan ba kayo? I hope so. Sana. Pero parang hindi ka sigurado. Diba? Magtatagal ba kayo? Hope so. Sana. Parang ano ba? Parang wish mo lang. Parang, sana nga. But, pakinggan niyo po ito, in biblical definition ng hope, ito po is being, are you ready for this? Being sure. It is being sure doon sa expectation mo. Saan? Sa mga promises po ng Panginoon. So kapag sinabing hope, sigurado ka. Kapag sinabing hope, confident ka. It is being confident. It is being sure doon sa mga pangako ng Panginoon. And that, my dear brothers and sisters, is hope. At ito po hindi dapat mawala po sa atin. Okay? Kung nangihina ka, alalahanin mo yung salitang. Kung discouraged ka, alalahanin mo yung salitang. Okay? Huwag mo wala ito. Alam niyo, merong flower, tawagin ay fireweed. Fireweed. Hindi mo alam yun? O, ito, malalaman mo. Ay, fireweed. Kapag ka na, di ba, may sa isang pares na sunog, yun yung unang-unang uusbong. Kapag ka nasunog, di ba? Kapag ka nasunog yung pares, yung damuhan, wala na, patay na lahat kasi sunog. Yung fireweed, yung unang-unang uusbong. Kasi yun nagpapakita ng buhay. And my dear brothers and sisters, dapat sa isang mananampalataya, ganun din po tayo dapat. Kahit dumaan ka sa kapagsubukan, sa apoy ng buhay, dapat unang-una kang tatay. Dapat hindi mawala yung hope mo sa puso mo. You remember Job? I think
Eto, si Job. Ito yung talaga yung daming pinagdaanan sa buhay. Sino nakakilala kay Job? Job the Dreamer ba yun? Hindi. Si Job, of course, meron nga sa Bible, the book of Job, doon makikita natin yung kwento niya. Ano nangyari kay Job? Ay, grabing pagsubok nangyari kay Job. Ano naman, kung gaano kabigat nakapagsubukan yung nangyari kay Job? Ano una pagsubok na Brother Johnson? Hindi, bago ko yun. Yung mga hayop niya namatay. Tama? Namatay yung mga hayop niya, namatay yung mga anak niya, nawala yung ari-arian niya. Mabigat ba yun ang pagsubok? Hindi ba doon natatapos? Kasakit pa siya. Diba? Just imagine this for a moment, my dear brothers and sisters. Huwag na natin imagine kasi parang nakakatakot eh, di ba? Mawala ng lahat sa'yo, nawala yung anak mo, nawala yung yaman mo. Ano ba? Nagkasakit ka pa! Anong sakit ni Job? Ano? Sugat-sugat? Mula, ano ba? Sa mukha naman ni Brother Jenson? Kati-kati. Ha? Oh. Well, just imagine that. Kung ikaw kaya yun, Rose, diba? Nawala ng lahat sa'yo, nawala ng boyfriend mo. Huwag naman, sabi ni Rose. Huwag naman po. Pero just imagine that, kung gaano kabigat na pagsubok ito na dumating sa buhay ni Job. Diba? Parang hindi ordinary, Brother Jason, no? Kung kayo yun, etong pagsubok ang bigat-bigat, ano kaya mararamdaman nyo? Ano kaya gagawin nyo? Ibuti sana kung i-encourage ka ng kaibigan mo. Yun na yung nangyari kay Job. Iniwan Diba? ang asawa. Yung mga kaibigan niya dumating. Imbis na encourage si Brother Dilson, hinasgahan pa siya. Ano sinabi ng mga kaibigan niya? Dahil sa mga kasalanan, parang ganun eh. I-rephrase ko na lang po ito. Dahil sa mga kasalanan mo! Tama ba yung Brother Dilson? Kung ako si Job eh. Dumating yung kaibigan ko may problema ako, tapos sasabihin dahil sa kasalanan mo. Kung may microphone akong hawak, baka mapalo ko to sa mukha mo. Pero may mga mananampalatayang ganun, di ba, Ate Ruby? Problemado ka na nga, nagkasakit ka na nga, or ano mang nangyari ka pasubukan. Sasabihin mo, kung sisihan mo sa namang tinatago mong kasalanan. Di ba? Yun nangyari kay Job. At hindi lang yun. Kahit yung asawa niya. What I'm saying, my dear brothers and sisters, is this. Sobra pong bigat ng pagsubok na naranasan ni Job. Pero anong sabi niya? Anong sabi niya? Despite all of that, anong sabi niya? Hear this. This actually is a word of hope. Sabi niya, though he slay me, I will trust in the Lord. Kaya kahit patayin pa niya ako, magtitiwala pa rin ako. Bakit ganon? Kasi meron siyang pag-asa sa Panginoon. Meron siyang tiwala na kahit ganito yung sitwasyon niya, alam niya na hindi pa rin siya pababayaan ng Panginoon. Hindi mo bang iliman yung katabi mo? Hindi ka pababayaan ni Lord? O iliman mo, hindi ka pababayaan ni Lord. Kapatid, hindi ka pababayaan. Okay, let me just read that to you. Job 13:15, though he slay me, yet I will trust in Him. Whoa! Though he slay me. Sabihin din natin, kahit nasa kapagsubukan ako, patuloy ako maniniwala at magtitiwala sa Diyos. Kahit nasa kawalan ako, patuloy akong magtitiwala sa Diyos.
malaki ang Diyos ko, matitiwala ako patuloy sa Kanya. Alam mo ang ginawa ng Diyos sa kay Job? Dahil hindi siya tumalikod? Ano ang ginawa sa kanya ng Diyos? Sino ang nakakaalam? Rose, alam mo bang ginawa sa kanya ng Lord? Ha? Hindi mo alam? O gusto nyo malaman? Buksan nyo yung mga mata para yung malaman at papakinggan ito. Ang ginawa sa kanya ng Diyos, dinoble pa yung pagpapala. Amen. Ano ba? Kasi, nagtiwala siya kahit mahirap eh. Kahit masakit. Sabi niya, kahit patayin mo pa ako, eh, tayo siguro doon eh. Kung tayo makakaranas, Lord, bakit ganito? Kunin mo na lang ako, Lord. Walang pandang buhay to. Ang sakit-sakit, hindi ko na kaya, Lord. Suko na ako. Pero si Job, ang sabi niya, though he slay me, yet I will trust in him. And the Lord has blessed him. Dobling pagpapala. So, ang yaman niya, dinoble ng Panginoon. Yung mga anak niya, dinoble rin ng Lord. Ha? Ang gagwapo at ang gaganda. Alala ko ng salita ng Friday. Yung legacy ng lola niya. Sabi niya, ayan no, ang gaganda ng mga apo. Lalaki mo yung sasalita eh. Si ano, isa-isa yung mga babae, ang gaganda nila. Tapos ako, si ano, ang babait namin. Anyways, dobleng biyaya at pagpapala yung binuhos kay Job. Binigyan siya ng magaganda at poging mga anak. Ay, pagpapala pala ang maganda at poging anak. Tama mo na, Brother Johnson? At lalo na siguro kung mabait na anak. Yung asawa kaya dinoble rin? Hindi. Siyempre, hindi. Isa lang talaga yun. Hindi ko alam kung pinalitan ng Lord. Wala namang sinabi sa pungog Job. Baka pinalitan ng mas maganda. I don't know. I don't want to presume. Pero yung point natin dito, mga minamahal ko mga kapatid, dahil na natiling nagtiwala si Job, pinagpala siya, doble ng Panginoon. At ikaw rin, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi yung kung paano nagpala ang Panginoon Diyos, the same God na pinaglilingkuran natin ngayon. Kung may nawala sa'yo, kung may problema ka, magtiwala ka lamang at tinitiyak ko kapatid ko, habang nananatili kang nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, naniniwala sa Kanya, umaasa sa Kanya, darating at darating ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Higit pa sa inaasahan natin. So remember this, Hope is your weapon. Hope is being sure, being confident sa mga promises ng Panginoon. So that's number 1 point. Pangalawa, eto. Your setback is God's setup. Maybe that. Your setback is God's setup. Alam mo yun, alam niyo kung paano nabubuo yung pearl? Oyster. Ha? Sa oyster. O, sa oyster. Talaba. Parang ginutom na tayo. Ingat lamang kapag kumain ng talaba. Kasi marami nang discuss dyan pabalik-balik sa CI. Anyways, mga minamahal ng mga kapatid. Alam, nabubuo yung pearl kapag ka merong irritant na nakapasok doon sa shell ng oyster. It could be a sand na napasok doon. So, instead of dying, ginagawa ng oyster, tinatakpan ng tinatakpan. Yung irritant na yon hanggang sa mabuo yung pearl. So, out of that irritation, merong namuo na something special, something beautiful. Sa buhay natin, ganun talaga eh. May mga irritants talaga sa buhay natin na nangyayari.
nangyayari. May mga setback talaga. Pero, alalahanin nyo, maaari yan ay set up lamang o sineset up ka lamang ng Panginoon para sa mas magandang sitwasyon, para sa kanyang parating na pagpapala. You remember Joseph? The dreamer? Ito na, Joseph the dreamer. Kaganina, hindi yung Joseph the dreamer. Sino nakakilala kay Joseph the dreamer? Ano panaginip ni Joseph? O sino nakakilala kay Joseph the dreamer? Makapag-amen? O ano panaginip ni Joseph? Kapag-usapan naman natin si Joseph the dreamer. Ano panaginip niya? Ha? Ano daw? Nayayaman siya, magkakapera siya? Anyways, si Joseph the dreamer, ito rin pinagkaisan siya ng mga kapatid niya. Diba? Tinanong patayin, itinapon doon sa balon. Remember that? Yes. Tapos naibenta doon sa trader, nakarating doon sa bahay ni Potiphar, inaakusahang ng rape, kahit hindi totoo. Delikado rin pala, hindi rin kasi kapag kagwapo ka, brother Jason, hindi rin nakakatakot din minsan. Anyways, inaakusahang ng rape at nakulong. Doon sa kulungan, nakalimutan siya ng kanyang mga tinulungan. But, eto pala po, ay set up lamang sa darating na pagpapala sa buhay. Yes, Lord. Di ba hindi maganda yung pagkaisa niya madali? Hindi maganda na itapon ka sa balon, hindi maganda na maibenta ka, hindi maganda na maikulong ka. Pero yun pala, Caleb, ay paghahanda lamang ng Panginoon sa paggagapitan niya kay Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Itinaas siya ng Panginoon. Yes. Naging napakataas ng tungkulin ang binigay sa kanya doon sa lugar ng Egypt. Pakalawa siya kay Pharaoh that time, di ba? Kita niyo lang mga minamahal ko mga kapatid? Set up lamang. And so kung ngayon broken-hearted ka, ano ba? Pakiramdam mo defeated ka, may problema ka, bigo ka, may sakit ka, baka naman inihahanda ka lang ng Panginoon sa mas maganda biyaya at pagkakaya. Ano ba? Kung kayo, ngayon, halimbawa, broken-hearted kayo, baka naman kasi may mas gwapo pa o mas maganda na inihahanda ang Panginoon. Hello! Ano ba? Kasi minsan pag broken-hearted, hindi ko na kaya to. Hindi ko kaya mabuhay nang wala siya. Pero dati buhay naman yun. Ano ka naman kayo? Pero, nung namatay yung nung namatay yung, alam mo, nung mahal sa buhay, sama mo na ako! Ngayon, may makulit, dinulak siya. Ayaw rin pala sumama. Anyways, my dear brothers and sisters, ganito. Saan na kayo seryoso? Yung mga setback sa buhay natin, Rose, yun ay set up ng Panginoon for greater blessings. Pero, sumuwag mo wala yung hope mo. Di ba? Di ba? Huwag kang tumigil. Bumangon ka pa rin. Magpatuloy ka pa rin. At umasa ka pa rin na merong magandang parating sa buhay mo.
Di ba? Minsan may negosyo isinara ng Panginoon kasi ano? Kasi mas maganda pa ng negosyo yung ibibigay sa'yo. Minsan may trabaho nawawala kasi mas may maganda pa ng trabaho na nakalaan para sa'yo. Minsan may boyfriend na nawawala kasi mas pogi at mas maka-Diyos yung ibibigay sa'yo ng ano. O girlfriend na ka na nawawala. Kasi ito yung ibibigay. Praise the Lord! Okay? So patuloy na manampalataya at nagtiwala. Balikan mo lamang yung binasa namin kanina. Okay. Those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Pwede ba tayong maging agila? Ay, ano yung number one point natin kanina? Hope is your weapon. Pangalawa, your setback is God's setback. Ito pangatlo, soar high like eagle. Kaya ba natin maging agila? Yun yung tanong ko. Yes. I believe I can fly. You can soar high like eagle. Alam mo yung mga agila? Hoy, mga agila! May mga agila ng tumanggas. Gusto ko makita ang inyong mga kamay. Praise the Lord! Pag natulog ko kami, naisip kong butong kalaw. Iwas na lang. Alam niyo yung mga agila, hindi yan takot sa storm. Hindi yan takot sa bagyo. Alam niyo ba yun? Kapag ka ng bagyo, may bagyo excited yung agila, kahit i-google mo pa, Rose. Ginugol ko to eh. Yung mga agila, hindi takot sa bagyo. They are excited kapag ka may tumating na bagyo kasi mag-glide sila doon sa hangin at lilipad sila ng napakataas at they would enjoy that storm. My dear brothers and sisters, yung mga nag-aantay sa Panginoon, ang sabi ng Bible, kagaya ng mga agila, they will soar high like eagles. Kahit may bagyo, hindi tayo natatakot. Kahit may bagyo, alam natin, pagtatagumpayan natin. Ito may bagyo, hindi natin i-enjoy yung bagyo per se. But, meron tayong confidence, meron tayong hope, kasi alam natin na yung mga anak ng Diyos, kahit bagyo yan, pagtatagumpayan niya yan. Kahit mabigat na pagsubok yan, alam natin, kaya natin yan. Kahit pagod ka na, kahit nangihina ka na, Amen. kaya natin yan. Hindi tayo takot. Hindi ba tayo takot? Parang takot kayo. Lahat ng matapang, masabing amen. Lahat ng takot, manahimik na lang. Pero, di ba, hindi bagay sa mga anak na, although human as we are, nakakaroon tayo ng pagkatakot minsan. Tama ba? Yes. Tama? Yes. Tama? Kasi kung hindi ka nakakaroon, normal na emosyon yun eh. Kung hindi ka nakakaroon ng takot, baka naman, ano Daisy? Hindi ka normal. Di ba? Alam niyo yung chorus is not the absence of fear. Tama ba yan? Parang may nagsabi nun eh. Courage is not the absence of fear. Nakalimutan ko yung dugtong. But the ability to overcome it. Yun ah. Kung hindi man kayo yun, edi version ko na yun. Hindi ko alam kung may nagsabi nito exactly, but parang ganun, di ba? Courage is not the absence of fear, but the ability to overcome it. Kung hindi man ganun yung pagkasabi niya, edi paraphrase ko na to, ganun talaga yun. Kasi hindi talaga nawawala yung fear. But, lalo na tayo, Christian, children of God, dapat
kaya natin ma-overcome natin. Kasi meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Sabi ko, meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Nelson Mandela? I'm not sure. I'm not sure about it. But parang may nabasa, narinig ako, something like that. Ano? Ganun talaga. Yung memory natin may limit. Titignan ko mamaya, wala ako talang cellphone dito. Anyways, Rose, meron ba nasabi na ganun, Rose? Let me just, mahaba na tayo. Let me just close with this illustration. 1992, I think yung Olympics that time nasa Barcelona. Hindi na nakalimutan ko yung pangalan ng British runner na yun na favored. Rod Kentman. Rod Kentman. British runner. At siya yung favored na manalo during that Olympics. But, here's what happened. Sa kalagitnaan ng race, ay na-injury siya. Sorry, hindi pala na-injury. Na-injure siya. Tinama ko na. Tama ba? Na-injure siya. Hindi na-injure. Na-injure siya. At nung na-injure siya, tumigil siya at nagtakbuhan yung mga medic. But bago pa sila makarating, yung father niya na andun lang sa stand, nag-jump out doon sa crowd, sa racetrack, at nilapitan yung kanyang anak, tinulungan makatayo, sabi niya, we started this race, kaya tatapusin natin itong magkasama. Sabi niya, started this race, tatapusin natin itong magkasama. And, nilungan niya, mabagal, pero, narating nila yung finish. And the crowd erupted in cheer. And can I say this to you, my brothers and sisters? Sa race ng buhay, kahit madapa ka man, hindi ka pababayaan at iiwan. Kahit kung injure ka man lang, kumapit ka makakasad na, handang tumulong sa atin. Hindi tayo papabayaan. Ang sabi ng Bible, siyang nagsimula ng mabuting gawa sa atin ay siya rin tutulong sa atin upang